ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay. Badala siya, ikaw na bahala. Sister, okay ka na? Recording in progress. Okay. So, mag-start tayo mga brothers and sister at hello and welcome sa Russia TV at meron tayong debate na magaganap ngayon between Sister Genevieve and Brother Jando sa topic na the little horn in the Daniel 7 verse 8 is the papacy of the Roman Catholic Church that sprang out from the fourth beast, Roman Empire. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa the little horn in Daniel 7 verse 8, basahin nyo na lang, is the papacy of the Roman Catholic Church that sprang out from the fourth beast, Roman Empire mga kapatid. So affirmative natin dito si Sister Genevieve ng JCOG 7 at negative naman si Brother Jando ng Roman Catholic Church. So meron akong konting is the papacy of the Roman Catholic Church that sprang out from the pa-off yung monitor, Sis Jenny. Excuse me, kadali lang. Asa naman eh. Dali lang ha. Negative naman si Brother Ah, sige. I-off I'm mo muna. still. Meron akong konting i-off mo. I-mute mo lang, i-mute. Sa ano, sa cellphone ko kasi. Okay. Mute mo muna. Okay. So, dito tayo sa ating setup ng debate. Standard naman ito sa akin, yung 10-7 natin, no? Yung 10 minutes presentation, 7 minutes sa cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, medyo meron akong binago dito ng konti pero hindi naman major talaga na binago. So rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds mga kapatid, so 5 seconds na akong magbibilang at magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghahanap siya, tuloy pa din yung 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended, ang question mga kapatid ay kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna or sa categorical, no? So, sumagot tayo ng direkta ng either, for example, yung question ay yes or no, or tama or mali, or pula or puti. So, pili muna. But you can choose also, pwede mong sumagot ng both, lalo na pag dalawa yung pagpipilian. So, ina-accept ko pa yan. At same pa din 20 seconds yung paliwanag dyan. So, sagot ng categorical muna bago mag-explain. Kung hindi siya makapili at hindi klaro sa kabilang panig, papaklarify ng moderator ang talagang sagot niya. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. So, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang pagpipilian, ang sagot niya sa pagpipilian, maaari lamang siyang gumamit ng rule number 3 dito kung siya mismo ang tatawag at papayagan ng moderator. So, magsalita lang kayo ng 10 seconds yung gagamitin nyo. At yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, rule number 4 natin, sagutin ayon sa tanong. So, ang sagot ay dapat direktang tumugon sa uri ng tanong. So, kung ang tanong ay sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun. Kung ang tanong ay saan, so magbibigay tayo ng lugar or lokasyon or pinagmulan ng impormasyon or sources mga kapatid. So, maging responsive tayo sa mga question. Rule number 5, ito yung
sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng batong gali. At kung sinasabi ng sumasagot na di ko pa nilatag yan, agad-agad i-next question yan at sasabihin ng moderator at hindi na po pwedeng mag counter objection or objection yung kabilang panig. Pero sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, meron tayong parusa sa parusa. So, dalawang warning to galing sa akin. So, bihirang-bihira naman ako magbigay ng warning, no? Rule number 7, yung objection. So, meron tayong limit sa objection. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang every question at isang clarification lang then every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, yung ating um, hindi tayo na umaatake sa physical appearance. So, hindi ko pa intulatang maibanggit ang mga panlalait sa physical na anyo ng tao gaya ng um, malaki or pango, etc. Yung kulay ng balat, mga ganun. So, basta body parts mga kapatid. Kasama dito yung mga pagmumura na alam natin. At out of topic, syempre ako yung magde-decide dyan kung pasok o hindi. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So, hindi ko pahihintulutang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para dun sa mga sensitive question, pinapahintulutan kayong magtanong ng sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay ninyo. At maaring pumili ang sumasagot at sasagutin niya or hindi. So, okay lang kung hindi naman sasagutin. So, rule number 11, disconnection time limit. So, meron tayong time limit sa pag na-disconnect yung isang debater. So, nagkakaroon namang, maghihintay lamang ako ng 7 minutes ito para makabalik yung ating debater. Rule number 12, yung ating moderator special authority. So, bilang moderator, may kapangyarihan akong magdakda ng rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko. Kung ito lang naman ay kinakailangan at first time na mangyari, syempre. Ang aking pasya ay laging final and executory. So, um, meron akong ganyang kapangyarihan. Rule number 13, yung liability and disclaimer sa aking part ito, mga kapatid, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o unawa ng lahat ng mga speaker, mga kapatid. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Affirmative. Nakamute ka, Sis Ayan. Jenny. Yan. Clarification lang, Sige lang. Sir Rasha. Mm-mm. Nag-prepare pa kasi ako. 10 minutes presentation, tapos 7 rebuttal, minutes. 7 minutes. Hindi. Tapos, 10 minutes ang presentation, 7 minutes ang cross-examination, tapos yung rebuttal, 10 minutes din, tapos 7 minutes pa din yung second cross. So, 5 tapos ang minutes final yung final. conclusion. 5 Sige. minutes. So, Okay. 10, 10, 7, 10, 7. 10, 7, Sige. 10, 7, 5. Tapos, can I ask favor din pag example, kung ako ang tatanungin, I would Mm-mm. like to ask na pwede mag-present pa rin sa PowerPoint, or we can also direct searching in the Google, tapos pwede ma-post kung magsagot Yes, sa yes. tanong. Yes naman po, pwede niyong gawin yan. Pero the time Okay. limit, syempre, yung nagtatanong, you can use all your time sa pag-present in screen. Tapos yung sumasagot naman po pwede din magpakita within 20 seconds.
yung sagot niya. Mm. Baya doon sa Sige. screen. Sige, review lang muna, Sir Rasha, dahil nakalimutan ko na. Ang question is, how many minutes? 7 minutes. I know, no, baling pag-ask ng question. Wala akong limit sa pag-ask ng question, pero yung limit lang doon sa sumasagot. So 20 seconds 'yan. 20 seconds. Mm. So, tapos pag mag-present, 20 seconds pa rin? In anong percent? Example, mag-present ng, ah, mag-search ako para masagot yung tanong. 20 seconds lang Tapos, 'yan, sis. 20 seconds pa rin. Whether you are ready or not, talagang umaandar yung laging yung time ba. So pag Sige. tanong niya, sagot agad 20 seconds. Hindi yan parang napuputol-putol. So continuous lang yan. At magne-next question talaga ako, magbibilang ako ng 5 seconds. Pag hindi kayo umimik or hindi kayo sumagot, talagang ipapa-next question ko yun. So ganun. Pag yes or no, tapos, Pili muna syempre, tapos magpaliwanag. Pero kung wala kang sagot doon sa yes or no, you can use our 10 seconds rule. Rule number 3 yan. You can explain anything dyan. At yan na yung pinakasagot nyo. So, okay. 10 Sige. seconds yan. Okay. Okay? Yes, sir. Okay, so, sang-ayon ka ba sa lahat ng patakaran? Okay. Okay. Pasang-ayon na. Okay, at sang-ayon din ba ang ating negative? Yes, yes. Sangayon ako. Okay, thank you. So, yun yung ating confirmation mga kapatid. So, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience at konting preview sa inyong patutunayan. At syempre, ano yung inahasahan ninyo sa inyong katunggali. So, bibigyan ko kayo ng at least 1 minute dito. Affirmative, pakilala ka muna. Hello. Magandang gabi sa lahat ng mga viewers, no, sa Pilipinas and also to other country. Muli po, andito ang Jerusalem Church of God. The representative is Jenny B. here, Amis Papiliero. This is my first time in having debate here. No, second time na, because we are transferring a residence, no, from Bunawan to Patinay. So, hindi pa matapos yung bahay namin. So, our Philippine Mission Headquarter here in the Philippines is in Pagadian. That's our Philippine headquarter. But for our world headquarter is Jerusalem, Israel. So our elder here in the Philippines is Elder Darlito Ticabardo dahil merong mga ibang grupo ng Jerusalem Church of God. So, ini-emphasize ko na iba sila. And ang patutunayan ko ngayong gabi ay ang mismong little horn ng Daniel 7 verse 8 na hindi si Antiochus Epiphanes kundi ang papasi ng Roman Empire. So, kailangan nating malaman ito dahil ang warning sa last age or sa panahon natin ngayon is about worshiping against the fourth beast. So, kailangan nating malaman talaga. This is for our salvation. Thank you very much. Okay, next natin, pakilala muna ang ating negative naman. Okay, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, good evening sa inyo. Hindi mo na ako maglabas ng mukha kay eto, may kasama ako. Okay? So, sa lahat ng mga nakaantabay dyan ngayong gabi, good evening po sa inyo lahat. Ako pala si Jando Alabado, dating Seventh-day Adventist debater at ngayon ay nasa Roman Catholic na at isa sa mga nangungunang host ng Punto por Punto. Wala moderator. Okay, thank you mga kapatid. At kung gusto niyo yung mga ganitong content mga kapatid, you can share this live stream kung saan man kayo nakatutok ngayon sa Punto por Punto.
kay Brother Yasumar or kay Brother Wendell. Nakita ko din dito. At sa iba pang hindi ko alam kung sino naka-live mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Mag-comment kayo mga kapatid at mag-tag kayo ng mga inyong mga friends at kakilala para mas madami ang makadinig nitong napakagandang topic na ito mga kapatid. So, again, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa the little horn in Daniel 7 verse 8 is the papacy of the Roman Catholic Church that sprang out from the fourth beast Roman Empire. So, bibigyan ko ng 10 minutes sa unang presentation. Ako meron kang um, meron bang PowerPoint, sister, para ma-ready mo or diretso na, Sis Jenny? May may presentation ka ba? Naka-mute ka, sister, ha? Naka-mute ka, sister. Baka nagsasalita ka. Okay, sir. Ayan. Sorry. Okay, mayroong presentation. Sige. Ipa-flash ko lang. Okay, visible na ba, sir? Pero ayan, naka-full screen. So, nakikita na magsisimula yung time mo pag nag-impose ka kang magsalita. Okay. Sige. So, can I start now? Hello. Proceed, sister. Okay. So, I will directly showing you our stand, no, of Jerusalem Church of God. Again, this is for our salvation and nothing held in secret that shall not be manifested. So, wala talagang matago, no? Kung natago man ito before in the long years, this is the time to know kung ano talaga ang nakapaloob sa Bible, no? In relation to the world history. So, the third angel's message is, again, warning against the worship of the fourth beast. And we are inviting all to come out from the church so that they will not be receiving the sins and will not be partakers of the sins and will not receive the pledges. So, ito yung beast na nagkaroon ng wound pero sa ngayon ay na-heal na. Again, we are also encouraging everyone to read the history according to Job 8:7, that we are going to search the history for us to be able to learn and understand. So our topic is all about the little horn in Daniel 7. Ito ay galing sa fourth beast, no? Ito yung papacy ng Roman Catholic Church. So this is very important because the chronology of human governments stand like a guidepost pointing in the past with bloody hands, and the next kingdom will be established by God here on earth. So ang panahon natin ngayon ay hindi pa kingdom ng Panginoon, kundi kingdom pa rin ng human governments na i-destroy pagdating ng Panginoong Hesus. So, what is beast? So, this represents a political power or empire. According to the references, since this is symbolic in nature, yung symbol ng beast is kingdom, power, ruler. So, the Hebrew
Biblical Hebrew and Aramaic often use he. That is referring to kingdom or power. This is not treated as masculine grammatically. So again, kailangan nating malaman na hindi ito masculine na biological. This is symbolical in nature. So again, not biological ang he natin dito. This is symbolic figure, powers, kingdoms. So this prophecy covers a long time span beyond any man's lifetime. So, bali, yung coverage nito ay long time. So does the papacy have political powers? Yes. According to history, search nyo lang, merong political powers ang papacy. Meaning to say, pwede siyang gamitan ng he. Okay? So, in Encyclopedia Britannica, the dualistic power structure of papacy is both spiritual and temporal power. Temporal power is political, civil, or governmental authority. So we have the sources here attached. So again, the Daniel 7:8, this speaks about the fourth beast, which is dreadful, terrible, strong, exceedingly, and this has 10 horns. And among the 10 horns, there are 3 that is plucked up or uprooted by the papacy or the little horn. Okay? And this is the summary. No? Hindi ko na lang isa-isahin kung ano ang fulfillment based on Daniel. Alam ko na alam din ni Mr. Chando kasi he emphasized in his introduction that he is a Seventh-day Adventist. However, may mali ang Seventh-day Adventist na ika-counter ng Jerusalem Church of God na ika-counter din ng Jerusalem Church of God to Catholic. So ito yung hindi alam ng SDA na dapat mong malaman, Mr. Chando. So again, alam mo na ito. So we'll continue. I happen to see your debate at yung arguments more, your stand is all the little horn in Daniel 8 is Antiochus. However, nung last week, when we agree na mag-debate tayo, ang sabi mo, walang official na stand ang Catholic. Pero may mga stand ka in your debate that the little horn is Antiochus Epiphanes. So that's something to think about, no, na bakit iba-iba ang stand or ang argumento ni Mr. Jando. So, okay. Ang Catholic stand din is paiba-iba din dahil merong sinabi nila na ang Fourth Kingdom is the Roman Empire, which is the center is the Rome. So I get this from a online material. And the other one, the other version is sinabi nila na ang Fourth Kingdom is the Seleucid Empire. Kaya doon sila pumapasok na ang little horn na galing sa Seleucid Empire ay si Antiochus Epiphanes. However, if we are going to search in the history, hindi na belong si Antiochus Epiphanes sa fourth beast, kundi sa third kingdom. Dahil ang 4 generals, yung 4 na general, ay galing sa third kingdom o sa third beast na ang Last 3 minutes. king is si Alexander the Great. So, the question now is, are there 10 kingdoms in Seleucid Kingdom? The answer is no. So, very clear na mali ang Catholic dahil ang sinabi nila, ang little horn daw to escape
the reality na papasi ito, doon sila huhugot kay Antiochus Epiphanes. So these are the 4 generals of the Third Kingdom. The answer is walang 10 kingdoms ng Grecian Empire. So ito yung overall picture, no? Dahil bakit sinabi ng Katolik na si Antiochus Epiphanes daw ang Little Horn ng Portuguese? Dapat ninyong malaman na merong dalawang Little Horn na magkaiba ang characteristics. Yung isa ay Little Horn sa Daniel 8. So, nagkakaroon din ng removal of sacrificial system. Ito yung daily sacrifices na ginawa sa Old Testament, daily sacrifices na inalis ni Antiochus Epiphanes nang nag-offer ng yung blood of pig, no? Ito yung blood of pig. Tapos this span of about 3 point more than 3 years na pag-offer ng sacrifice, pero this was restored by Judas Maccabee na ito yon si Antiochus Epiphanes. Ang kanyang concentration nitong pag-desecrate ng temple is in Jerusalem, not entire world. Iba yung sa Little Horn sa Daniel 7 na kung saan ito ay worldwide. Okay. So, ito din yung Just pinakita 30 ko na seconds. this one before to differentiate kung ano ang nakapaloob sa Second Kingdom, sa Third at saka sa Fourth Kingdom. So, this is very important to know. So, ito yung pinakita ko para malaman ninyo na ito yung si Antiochus Time. Epiphanes, hindi yung nasa Daniel 7. Time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. At pa-close mo na, sister, yung share niyo. Para sa ating screen. Ayan. Spotlight ito. Paano ba ito? Ang gallery. Okay, so 7 minutes para kay Brother Jando. First cross mo ito, bro. Your time start now. Unang katanungan. Ayon sa Daniel 7:7, may tinatawag na fourth beast na ayon sa Roman Empire. Saan nababasa sa Biblia ng fourth beast ay ang Roman Empire? Wala sa Biblia, nasa historical, sa history. Dahil we are going to interpret it based on the history. Wala naman ding nabasa sa Antiochus Epiphanes sa Bible. Pero ang sabi niyo is Antiochus Epiphanes, pareha lang tayo. Okay. Next question. Next question. Sabi mo na sa history. Ayon sa Daniel 7:7, ang fourth beast may 10 sungay. Ano ang ibig sabihin ng 10 sungay? Ang 10 sungay, alam mo, 10 kingdoms. Next question. Saan mababasa sa Biblia na ang 10 horns ay 10 kingdoms? Alam mo din yan, Mr. Jando. Alam mo na Objection, meron moderator. mababasa. Okay, time stop muna. Objection ng negative. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, moderator, Daniel saan 7:7. sa Biblia? Jando. Wait lang. Ah. Huwag tayo magsabay, ha? So, negative muna, tapos may affirmative naman din. Counter objection. Proceed, Brother Jando. Ang tanong ko sa kanya, moderator, saan sa Biblia mababasa na ang 10 sungay, ang kahulugan ay 10 kingdoms? Okay, so the word saan naghahanap ka ng Talata. chapter and verse, no? Mm. Negative, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Okay. I will answer Okay. him.
Wait Alam lang, mo, Mr. magja-judge siya ako Jandon, Wait lang, sis. I-judge ko muna yung objection. Ganito. Pag open-ended question kasi, lalo na pag sa mga tanong na saan, depende yan sa kanya kung saan niya ilalagay yung hinahanap kong talata, either sa unahan, sa gitna, or sa huling bahagi ng sagot niya. Pero pag wala siyang nababanggit, you can object, Brother Jando. Yes. Ready naman si Sister Genevieve na sumagot. Saan daw, sister? Proceed. okay, based on Daniel 7:17, though four beasts ang sinabi doon, but the four beasts represents the four kingdoms. So, ang horns din is, saan yung Next nabasa pa? question. 20 seconds. Ang horn. Next question. 20 seconds. Objection, moderator. Objection, bro. Anong objection, bro? Hindi niya sinagot yung tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa sa Biblia na ang meaning ng 10 horns ay 10 kingdoms? Okay, so, ang question mo, bro, yung, again, nag-object ka dahil hindi niya nasagot. Sister Genevieve, meron ka bang counter-objection doon before ako hahatol? Merong ang lahat na tanong niya ay merong kasagutan. So, ang Daniel ay binubuo ng maraming sagot sa tanong, Okay. Mr. Chando. Aside from Daniel 7:17, meron din tayong Okay. Daniel 7:24, Daniel Okay. 7:12. So, sa moderator, again, naghanap ka ng talata. May nadinig naman ako yung sa Daniel na sinasabi ni sister. Daniel 7 ba yun? So, iniisip ko yun as a valid answer, ha? So, Brother Jando, next question ka. Yung next question, binanggit mo ngayon lang Daniel 7:24. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 horns ba ay 10 kingdoms o 10 kings? Okay, walang magiging kings. Objection, kung walang moderator. kingdom, Mr. Chando. Okay, objection mo na. Negative, ano yan? Ang tanong ko ay categorical. Ano ang mababasa sa Daniel 7:24? Ito ba ay 10 kings o 10 kingdoms? Categorical ang tanong ko, moderator. Okay, Pakisagot. wait lang, ha? Wait lang, sister. Again, ang objection dito patungkol sa pagpipilian, yung kings or kingdom, yung nandun. Sister, ready ka namang mamili or mag-counter-object ka muna? Okay. Wala akong counter objection. So, pipili ka ba, sister, sa dalawa? Or magpapaliwanag ka ng 10 seconds? Magpapaliwanag ng 10 seconds. Okay, so proceed. 10 seconds yung ginagamit dito. Proceed, sister. Kings without kingdoms is hindi matawag na king, Mr. Chando. Next question. Next question. Sangayon ka ba sa Daniel 7:24 ang 10 sungay ay 10 hari na maghahari sa kahariang yon? Yes or no? Yes, base sa nabasa natin. Pero sila ay merong mga kingdom. Okay. Next question. Next question. Sabi ito, maghahari sa kahariang yon. Ano ang kahariang tinutukoy dito na paghaharian ng 10 hari na ito? Ang mga kaharian. Objection, moderator. No. Okay, I am okay. asking. Time stop muna. Unahin muna natin yung... Objection, Mr. Wait lang. Moderator. Wait lang, ha. Mauna muna yung objection ng kabila. Tapos, don't worry, sister. Ikaw yung susunod dito, ha. So, Brother Jando, objection mo na, bro. Objection, moderator. Ang rule na ngayon sumagot, hindi magtanong. And then, ang sabi ito kasi, sa kahariang yon, singular. Huwag niyang gagawing plural, mga kahariang yon. No. Okay. Kahariang yon. So, huwag niyang gawing plural, ang tanong kong singular. Okay, so, unang objection mo na tila ba nagtatanong siya nung binanggit niya yung kaharian. Tapos, next is yung sa paggamit ng... O, ginawa niyang plural ang dapat Okay na, singular. Oo. So, counter objection dun, sister, sa kanyang objection. Okay, my apology. Can you repeat your question, Mr. Jando? Okay, so pag i-repeat yung question, naka-time stop pa din. Brother Jando, Okay. Paulit. Ulitin ko tanong, ha. Ayon sa Daniel 7:24, ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yon.
Ano ang tinutukoy dito na kahariang yun? Sagot? Ang Next kaharian question. na yun Okay. ay sumisimbolo kung isa lang ang um, kailangan na isagot is ang little horn yun, Mr. Chandong, because the little horn is coming from the tin horns. So kung nagtatanong ka ng isa lang, is yung little horn. Next question. So, ang ibig mong sabihin na yung 10 hari dito ay maghahari sa little horn, yes or no? Yes or Ang no? 10 hari maghahari sa little horn. Ang little horn ang nag-pluck up ng three kingdoms, Mr. Chando, dahil ang little horn is coming from Objection, moderator. tin Objection horns. mo na. Negative ng objection natin? Ang objection ko, hindi niya sinasagot yung tanong moderator eh. Ang sabi niya, ang tanong ko kasi sa kanya, sa Daniel 7:24, may 10 hari na maghahari sa kaharian yon. Sa kaharian yon. Anong kaharian ang tinutukoy dito na paghaharian ng 10 hari na ito? Ano ang kaharian yon? Yun ang tanong ko. Ibigay niya pangalan kung ano ang kaharian yon na paghaharian ng 10 hari na ito. Okay, Okay. so, Ang ten kingdom, ang ten ganito king, muna. Wait lang, sister, ha. Kanina kasi, bro, Jando, yung tanong mo kasi, meron kasi yung yes or no ba? Since medyo nabago ito, bro, gusto ko i-on yung time dito, bro, tapos magtanong ka again, bro. Tapos, ready naman sumagot si Sis Genevieve. Kanina lang talaga merong yes or no yun. Bro, Jando, proceed ka nga ulit, bro. Ulitin ko ha. Saang kaharian maghahari ang 10 sungay na ito? Sabi to kasi maghahari sila sa kahariang yon. Ano ang kahariang paghaharian ng 10 sungay na ito? Okay, so, anong kaharian? sa anong kaharian? Sa fourth beast, sa fourth kingdom. Next question. Next question. So, ibig mo sabihin, ang 10 hari na ito ay maghahari sa Roman Empire. Tama? Tama ba? Mali? Yes, sila yung divided kingdoms ng fourth beast or fourth kingdom. Okay. Next question. Dahil sinasabi mo na itong 10 sungay ay 10 hari na maghahari sa Roman Empire, maaari bang pangalanan kung sino ang 10 hari na ito? Ang 10 hari ay they are governing the 10 kingdoms. So, Objection, moderator. Okay, Wait lang. objection mo na. Wait lang. meron Unahin natin akong yung... mga- Wait lang, sister. Nauna kasing mag-object yung kabila at meron ka din naman mamaya, ha. So, Brother Jando, anong objection mo, bro? Ang tanong ko, maaari ba niyang pangalanan kung ano itong mga hari na naghari sa Roman Empire? Okay, so maaari ba daw yun yung tanong mo? Hmm. Sis Genevieve, meron ka bang counter-objection doon? Sis Jenny? Okay, May counter-objection sino yung ka mga... doon? Wala. Ang question niya, wala counter-objection. naman. So, ganito. Ang question kasi niya ay maaari mo bang pangalanan yung mga 10 kings doon? Ang question na ito, sumasagot ng maaari or hindi ba? So, sis, paano mo sasagutin ito? Yung 20 seconds or yung 10 seconds? Okay. I will answer ng 20 seconds, Sir Rasha. Okay, so anong muna? Maaari or hindi? Maaari. Proceed. Okay. Ang mga kingdom ay ang Ostrogoth, Visigoth, Vandal, Swedish, Franks, Burgundians, Lombards, Anglo-Saxon, Heruli, Alemanni. Ang mga kings niya ay meron mga kings na naghahari. So yung sa Ostrogoth ay si Theodoric the Great, si Alaric II ng Visigoth. Next question, 20 At seconds. wala naman ding issue yan. Walang Next question, issue yan. sister. Next question. Kailan naghari sa Roman Empire ang Ostrogoths? Kailan? Actually, Mr. Chando, wala akong inalatag ng mga dates. Pero, hindi yan, actually, it's not interesting, Mr. Chando.
about mga years lang, mga kingdoms. So it's not interesting. Dahil meron man talaga. Kung mag-search ka, merong mga sagot. So, next question. Next question. Objection, moderator. Objection mo na. Proceed, bro. Ang tanong ko kasi, moderators, bahagi to ng presentation niya. Ayan, no? Bahagi na kanya presentation, no? So, at yung Daniel 7:24, bahagi rin na sinagot niya sa akin. Sabi kasi doon is maghahari. So, tanong ko sa kanya, kailan naghari itong mga kahariang ito sa Roman Empire para maklarify niya yung tema niya. Kasi ito yung tema niya eh. Binanggit niya to kanina eh. Okay. So, again, nag-object ka doon sa previous mo na tanong na kailan ito nangyari. Sister Jenny, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? My comment Mm-mm. my comment is actually, it's not interesting. Dahil meron namang mga years. So kung isa-isahin natin, hindi naman natin ma-memorize, Mr. Jando, no? So, Okay. pero merong mga sagot yan. So for example, ang Ostrogoth, ang hari ay si Theodoric the Great. Naghari siya ng 6. And all the rest, Okay merong na, mga sister. years. So, Okay, anong, so go. punto Yun na, mo, Mr. wait lang, Jando? sister. Kasi sa objection kasi, ayaw kong masyadong humaba kayo dito at nagagamit para sa explanation ba. So, ganito yung hatol ko dyan. Actually, merong binabanggit si sister kanina na years. At para sa akin yan ay tumutukoy sa date, bro, or time. So, tinatanggap ko yun as a valid answer pa din, ha. So, next question, bro. Ginamit mo ang Hobo sa 7 para magbate tayo sa history. Saang history mo mababasa na si King Theodoric the Great ay naghari sa Roman Empire? Nasa Encyclopedia Britannica. Actually, marami, Mr. Jando. Maraming mga references tayo niyan. Ang kulang mo lang ay mag-explore sa mga references. Dahil marami talaga. Next question. Next question. Maaari mo ba ipakita sa akin na sinasabi mong Britannica na naghari si King Theodoric the Great sa Roman Empire? O hindi? Later sa post ay sa presentation ko mamaya. Objection, moderator. Okay. Objection, Mr. Jando, that is my Unahin muna natin yung objection sa kabila. May counter objection naman. Brother Jando, objection ulit. Ako ay humihingi sa kanya ng clarification sa isinagot niya at bahagi ito ng aking katanungan sa presentation niya na bahagi rin ng kanya tinalakay kanina. Okay. Kaya kailangan ko ng sagot. Okay, so ang question lang naman dito ay maaari bang makita? Maaari ba o hindi? So ganun lang naman to. Sister Jenny, counter objection mo doon, sis? Or ready ka nang mamili? Objection. Okay, proceed. Sige lang. Wala naman siguro mawala, Mr. Chando, kung bigyan mo ako ng panahon mamaya. Oo, so ganito. Since ang question naman ay patungkol sa maaari or hindi. Pwede kang mamili dito, sis, or sabihin mo lang yung kanina, gamitin lang natin yung 10 seconds natin. Anong gagawin mo, sister? Sabihin mo ba maaari or hindi, or you can say anything sa 10 seconds? What will I do kung sasabihin ko na may maaari? Okay, 20 seconds yan. Explain mo. Okay. Ang sinabi ko kanina ay yes, meron niyang mga references. Okay, next question. Pwede mo bang ipakita sa akin ngayon ang reference na sinasabi mo na naghari si King Theodoric ng Ostrogoth sa Roman Empire? Pwede ba daw? Okay, again, I told you, Mr. Jando, that I will post or present later. Objection, moderator. Objection, moderator. So, another objection sa negative. Ano yan? Nakapagpahayag na siya kanina. At ngayon, pagsagot niya, kaya hindi na ako papayag na muli siya magpahayag.
sa ganitong oras kasi nauna yung Okay, pahayag okay. niya kanina. Sagot na lang siya. Mr. Okay, so Moderator. kung yun yung objection mo, Objection, Mr. dito Moderator. tayo sa counter objection ni Sis Jenny, ha? Proceed. You cannot force me, Mr. Jando, kung kailan ako sasagot. And also, do not make your voice somewhat sounds like mocking, Mr. Jando. Okay, so una ay ano natin yung presentation ng ano. So dito naman sa question and answer. So syempre yung nagtatanong he can do all he want dito sa time niya. Tapos 20 seconds yung pagsagot ng ating tinatanong, no. So doon naman sa ano sa um, mamaya. Ang question kasi dito is um, pwede ba or maaari ba? So yun lang naman yung question dito, pwede ba or hindi. So you can ano ba, pwede mo naman piliin pero hindi parang talagang ibibigay mo, hindi naman ganoon. Tapos yung sa tone naman ni Brother Jando, sa akin kasi wala pang rules sa mga ganyan na boses. However, kung na-open ka, I can pwede kong sabihan si Brother Jando na um, kung kaya niyang baguhin. However, hindi nakakalabag si Brother Jando doon sa ginagawa niya. So, ganito muna. Unahin natin yung question. Sis, gagamitin mo ba yung 20 seconds mo? Pwede ba daw or hindi? Na ipakita mo or 10 seconds na paliwanag, sister? Di ba sinabi ko kanina kung pwede ba makapag-present? Okay. If you allow me to present, then go. So ganito, sis. Kita mo na, hindi ko makita pa yung So ganito, sis, gusto ko lang i-confirm sagot mo. Pwede. Ayan. So, bigyan kita ng time na magpaliwanag, sister. Ituloy mo lang yung sinasabi mo kanina. Proceed, sister. Okay. I am still searching sa debate na link na tinawala kasi. Because I cannot present, man. I cannot present. Okay, so Bakit 7 minutes time. Hindi ko pa makita yung Okay, 7 minutes time na, sister. So, diyan nagtatapos 7 minutes na. so diyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating first cross ng ating negative. So, dako tayo sa presentation din ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now. 10 minutes. Time pause mo na Ikaw mo. muna, Mr. Raj. Time pause mo na mo. Time pause mo na. May nanap ako. Wait lang, ha? Sige. So, shoutout mo na, mga kapatid. Sis Jenny? Genevieve? Hindi ko pa din nakita yung saan man yan. Sorry. Link natin? Yung link ba na sa debate ba na I'm ready. ako Para mag-share? Paano ba? Anong... yung mag-share ba? Para nawala. Parang Sige na, sige. nasa gitna siya. Nasa gitna, color green. Hindi ko makita. Dahil sige. hindi ako makapag-view sa presentation niya. Diba? Okay. So, Brother Jando, 10 minutes. Proceed, bro. Sis, ano mo lang, i-discover mo lang. Dahil lang, nahihirapan siya, tanggalin yung ano niya, presentation sa screen. I am still looking. Naghanap ako sa, hindi ko makita yung para sa slide ng presentation ba? Ready na, moderator. Nasa gitna yan, sis, yung share. I think nasa gitna yan. Or, di ko lang alam. Saan ba? Okay, so, para tuloy-tuloy tayo, 10 minutes, Brother Jando. Pa-mute mo na, sister, ha? Thank you. So, mag-on ka lang pag mag-object. Proceed ka, Brother Jando. Bilang negatibo. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y tumutuloy ito dahil yung nangyari sa amin ni Bese Balansag, iyon ay ano lang, kumbaga isinugal ko lang kasi ayaw lumaban ni Bresi na hindi ako kailangan magtindig ng akin, kaya naging comparative study yun. So, dapat negative lang ako pero gusto niya mag-comparative kami kaya naglabas ako. At nilabas ko na yun, hindi yun ang official na declaration ng Simbahang Katoliko.
Yun official. Kailangan ko lang maglabas kasi yun ang gusto ni Bessie Balansag na maglabas ako ng aking sariling stand. Hindi ko talaga stand yun. Ginamit ko lang yun bilang pangbangga. Pero wala talagang official statement ng Simbahang Katoliko na yung Little Horn is si Antiochus Epiphanes. No? Yan ay open for discussion lang naman. Next. Ang sabi sa Daniel 7, maliwanag eh. Ating basahin na Daniel 7:24. No? Daniel 7:24. Actually, ito mga kaibigan, ito na yung interpretation eh, ito na yung kahulugan eh. Sabi kasi sa Biblia kasi, sabi ni Apostol Pedro sa Biblia, walang sino man, ikalawang Pedro 1:20, ang sabi ganito, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili ng interpretasyon. So, hindi mo yan pwedeng i-interpret ng sarili mo. Unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Kung babasahin mo sa Bisaya, ganito ba kasabi? Hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Walang sino man ang makakasalaysay ng kahulugan ng alinmang propesiya sa kasulatan sa pamamagitan ng kanyang sariling unawa. Ang ginawa kasi ng SDA nag-interpret. Sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon itong katunggali ko naman ngayon, ganun din, pilit sumasalaysay. Sinabi na nga ni Pedro walang makakasalaysay. Di wala. Pag may sumalaysay, palpak lahat. Katunayan, ating basahin sa Daniel 7:7. Narito yung ito yung prophetic dito, no, yung Daniel 7:7-8. Sabi ganito, Tagalogin, no? Sabi dito, pagkaraan nakita ko ikaapat na halimaw. Ikaapat na halimaw, in-interpret na ito ng anghel. Sabi ng anghel, ang ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Yan ay nasa Daniel 7:23. Ang sabi, ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Ibig sabihin, yung prophecy, ininterpreta ng anghel. Tapos nang i-interpret, nag-interpret pa kayo uli. Ininterpret na nga ng anghel I-interpretin nyo pa. Hindi na dapat i-interpret nyo kasi ininterpret na ng anghel. Yung ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Wala siyang ibinigay na pangalan. Ngayon, ating balikan sa 7:8. Sa 7:7 ng Daniel, sabi dito, pagkaraan nakita ko ang ikaapat na halimaw, nakakatakot ito, nakakapalakas, napakalakas. Baka lang ngipin ito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagat ito'y may 10 sungay. Ang prophecy naman, yung ikaapat na halimaw may 10 sungay. Ito yung prophecy. Ngayon, ininterpret na to ng anghel. Ang interpretation ng anghel sa ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. No? Wait lang. Moderator, time pause. Moderator, time pause muna. Time stop? Meron bro. Lang ha? Hello. Dinig ka bro. Wait lang. Hello. Okay. Merong something wrong nangyari dito. Wait lang ha. Wait lang. Moderator, time pause muna, moderator. Oo. Wala akong marinig. Okay. Eto. Okay. Yan. Okay. Hindi ako ha. Ngayon, ininterpretan ng anghel, yung 10 sungay, nangangahulugan yon na 10 hari. Ayan, ating basahin yan sa Daniel 7:24. Ang sabi dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Ano daw? Ng kahariang ito. Ngayon, ano ang kahariang tutukoy dito? Yung 4th kingdom.
Ang ginawa kasi ng mga SDA, ayun kinokopya ng COG na ito is ininterpret na yung 10 sungay, meaning niya 10 hari na maghahari sa 4th beast. Sinabi ba doon tig-iisang kaharian nito? Walang binanggit na tig-iisang kaharian nito. Ang 10 hari na ito ay maghahari sa 4th kingdom. Ang ginawa nila, ginigyan ng tig-iisang kaharian. Mali. At saka, kung iisa-isa natin yung sinasabi nila na 10 divided kingdom, walang ni isa man doon ang naghari sa Roman Empire. Alam nyo ba, sa Roman Empire, ang namuno mga emperador, kaya nga imperyo imperyo, empire. Ang naghari sa Roman Empire, ay dami. Dami. Kung titingnan natin sa aking mga referensya dito, ito yung dinala ko doon sa Cagayan de Oro nung ako nagpunta sa debate ko kay Jerry Laig. Ay, ang dami. Oh, pakita ko sa inyo ha. Yan oh. Ang dami ng naghari. Sabi sa Bible, 10, 11 little horn. Dito ay ang dami oh. Ang daming namuno. At hindi mga hari ito. Sabi ng ulan ng anghel, ang 10 sungay, 10 hari. Hindi mga hari ito eh. Mga emperador. Ang dami oh. Ang dami ng mga emperador oh. Oh, yan. Oh, ang dami. Dami ng emperador eh. Lagpas pa sa 11 ito eh. Oh, dami talaga ng emperador oh. Oh, dami talaga. Oh, dito pa natapos. Nakailang pahina ako. Kaya hindi totoo na Roman Empire ang tinutukoy niyan. Bakit? Sabi ni Daniel, sabi ng anghel kay Daniel, yung kaapat na halimaw ay kaapat na kaharian. Doon maghahari ang 10 hari ng kahariang yun. Ibig sabihin, kung sino man kung ano man itong 4th kingdom na ito, meron siyang 11 hari. Hindi to Roman Empire. Bakit? Hindi naman hari ang namumuno sa Roman Empire, kundi mga emperador. How about Roma, the Kingdom of Rome? Sa Kingdom of Rome naman, hindi 10 ang nagahari, 7 lang. Saan mo kukunin yung 3 para maging 10? May little horn pa. Kaya hindi ito Kingdom of Rome. Hindi rin siya Roman Empire. Sa Roman Empire, ang namuno mga emperador, hindi mga hari. Iyang sabi ng Daniel 7:24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari, hindi 10 emperador. Ha? Yan, mali talaga interpretasyon ng mga, sinabi ng ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon, ano ba sabi doon sa 7:24? Sa 7:24, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna, ang 3 hari at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Sabi dito, paglitaw ni Little Horn, 3 hari ang kanyang pababagsakin. At based naman dito sa paliwanag ni Ma'am Genevieve, ang pababagsakin daw, Herolai, Vandals, Ostrogoths. Ang tanong, kailan naghari ang Vandals sa Roman Empire? Last 1 minute. Wala. Kailan naghari ang Herolai sa Roman Empire? Wala. Ang Ostrogoths, wala rin. Ha? At kailan binagsak ni Papase itong 3 ito? May reference ba na pinabagsak ang 3 ito ng Papase? Ba wala. Actually, in history, hindi nakikialam ang Papase dyan. Ang nagpabagsak sa Ostrogoths ay yung Byzantine Empire. Ang nagpabagsak naman sa Vandals, yung Lombards. Ang nagpabagsak naman sa Herolai, yung Ostrogoths. Walang Papase dun eh. Itong mga pinagsasabi nito ni Ma'am Genevieve, ito ay pangungopya lang sa turo ng SDA. Naunang SDA dito sa turo na ito, kinopya lang naman nila eh. Hindi Papase.
Hindi papasi kasi never pinakialaman ng papasi ang Hero Live, Vanos at Time. Ostrogoths. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Sister Genevieve, paki yung boses nyo, sister. Okay, hello. Okay, proceed sister, 7 minutes. Okay, question. Kung hindi Roma ang Fourth Kingdom, ano ang Fourth Kingdom? Fourth Beast. Okay. Hindi ko sasagutin ng tanong na yan. Sabi na nga ni Apostol Pedro, walang makakasalaysay. Kaya hindi ako magsasalaysay kasi lalabagin ko si Pedro pag magsasalaysay ako. Next question. Next question. So does it mean na nilabag mo si Apostol Pedro nung nagsalita ka sa debate mo na si Antiochus Epiphanes? Actually, hindi. Kasi ako'y pinilit lang ni Brese Balansag na magtindig. Di ba sabi ng mga kasama nyo si Antiochus, yun na lang tindigan mo. Madali lang ha. Time pause mo na. time Dahil stop. mag-charge. Sige, sige, sister. Mag-charge mo na. Pang-araw man tong akong charger. Time pause muna ha. Kapatid. Ayusin ko muna speaker. Ayusin ko muna speaker. Wait lang. Okay, so habang naghihintay mga kapatid sa ating mga speaker, shoutout muna sa ating nasa live, kay Judah, kay Marilyn, Maricel Moncada ng JW, kay Yam Montejo, ayan, kay Reggie de la Cruz, at darling kay Grace Barrios, ayan, shoutout. At dyan din sa ating nasa ibang streaming ngayon, sila Brother Jando, kay Brother Jando sa YouTube Ready din nila, ako. tsaka kay Brother Yesomar. Sister, okay ka na? Okay, dahil pinilit ka lang, Proceed. does it mean na wala kang paninindigan, Mr. Chando? Yes. Napilit ka lang? Yes, wala talaga ako paninindigan doon. Ako'y pinilit lang na yun ang tindigan ko para mayroon siyang maibangga sa akin at mapokus sa akin yung kanyang bangga at hindi sa tema niya. Kaya nga, walang lumalaban na hindi comparative eh. Oh, next question. Next question. Okay. Nang tinawag ni Nabucodonosor ang mga Chaldeans at mga wise men ng Babylonia, hindi sila nakapag-interpret sa dream ni Nabucodonosor. Does it mean na pareho kayo Objection, ngayon, moderator. ang Catholic? Okay, objection, negative. Wala akong binabanggit about dream of Nabucodonosor. Ang topic natin hindi Daniel. Okay. So dito muna tayo kay Brother Jando. Hindi mo nabanggit yan, bro? Hindi ako nag-topic about the dream of Nebuchadnezzar kasi hindi naman Daniel 2 ang tema natin. Daniel 7. Okay. So, meron tayong Counter-objection, Mr. Russia. Hindi ako din nagsalita ng Daniel 2. Ang ginamit ko, dahil you are escaping, playing safe ka, na hindi ninyo kayang i-interpret. That is what I am referring to, the similarity in the situation of Catholic now to the wise men of Babylon who cannot who did not make an interpretation. Okay, so nagtatanong ka dahil doon sa unang premise mo na patungkol sa stand ng negative na yung same nga doon. Ito follow-up question naman to at papayagan ko ito muna sa ngayon. However, depende naman ngayon kay Jando. May 10 seconds tayo. Pwede mong gamitin, Brother Jando. Sige. Proceed, bro. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi sa Daniel 2, sabi nila mangyari yun at the end of the world. Kung saan 10 ang tatamaan ng bato. Bakit yung dinagdag ang Herolai, Vandas at Ostrogoth sa 10? Natanggal na pala. Objection. Sister, anong objection? Sister Jenny? Bakit mag-defend siya ng argument niya na hindi man sila kayang mag-interpret? Hindi sila mag-interpret, so dapat hindi kayo magbigay ng inyong interpretation, Mr. Danto. Okay. No.
Okay, Do wait not lang. give me an interpretation which you yourselves are Okay, trying sister, to wait state. lang. Wait lang, sister. So, pag mag-objection tayo sa moderator, kayo makipag-usap, ha? So, ang naintindihan ko lang sa objection mo, sister, gusto ko lang i-confirm sa'yo na dapat yung negative hindi magbigay ng interpretation dahil wala silang stand, parang ganon. Yeah. Okay. Dapat So, tindigan nila okay na na. wala silang interpretation. Okay. Bakit gagamit sila ng mga Okay na, history? sister. Counter. Okay na, Counter, sister. Okay na, sister, para hindi tayo tumagal ha sa objection. Counter. Dito tayo sa counter objection. Mabilisan lang, bro. Okay, hindi ako nag-interpret moderator. Sinabi ko lang na hindi siya magkapareho kasi 10 ang tinamaan ng bato. Okay. So ganito, sa question na yan kasi, unang-una gumamit kasi si Brother Jando dyan ng 10 seconds so he can say anything naman kahit pa mali. Alam kong mali para yan sa'yo, Sister Genevieve, kaya nga nagde-debate kayo at irabat mo na lang mamaya. Pero sa ganun na sagot, either that is true or not. Next question yan, Sis Genevieve. Actually, no, English, actually, this is not interesting, Mr. Jando. Bakit? You are kanang going in and going out. Aatake ka na wala kayong question, sis. posisyon. Pero pag magsagot ka, is gamitin mo yung history. So, can you align your stand, your arguments ngayon, Mr. Jando? Can you? Yes, I am aligning my arguments and I am not going out of the topic. I'm maintaining Daniel 7, but you are running to Daniel 2. Kasi I'm not accepting it. Next question. Next question. Mr. Jando, alam mo ba na ang Daniel 2 at Daniel 7 ay magkapareho? Hindi. Hindi. Kasi sa Daniel 7, natanggalan ng 3. Sa Daniel 2, kompleto. Next question. Next question. Ang beast ba o ang kingdom ay hindi magkapareho, Mr. Jando? Sa Daniel 7, magkapareho. Yes or no? No! Hindi pareho. Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng 3, hindi ba? Pinabagsak ni Little Horn. Pero sa Daniel 2, kompleto ng tinamaan ng bato. Saan nyo kinuha yung 3? O, next question. Next question. Ano ang 3 na yung na-pluck up? Yung 3 na pluck up, sabi nga ni Pedro, wag nyo isalaysay ang anumang kahulugan sa mga propesiya. Hindi ako magsasabi. Ang sa akin lang, tutol ako na yan ng Vandas, Herolite, Ostrogoths. Bakit? Never naman sila pinabagsak ni Papa C. Next question. Next question. Nakakatawa, Mr. Jando, no? Objection, moderator. Oh, nakakatawa kasi. Objection, objection. Wait lang. Unahin natin. Okay. Wait lang, sis. Teka muna. So, mag-object muna. Sis, wait lang. Dito kasi, wag muna tayong iba. Bali, tanong-sagot lang muna, ha? Sis, Brother Jando, objection muna, bro. Moderator, no side comment. Magtanong na lang siya. Okay. During cross-examination should be direct question. Okay, actually sa akin hindi pa gusto kong ituloy muna ni Sis Genevieve para makita ko yung side comment doon. Pero Sis Genevieve, may counter objection ka before ako magpatuloy? Nakakatawa. Mag-ano lang sa muna, no? Let's be honest here. Ay sis, ganito sis. Let's be honest here, Mr. Jando. Wait lang Base sis. tayo sa Job 7. Wait lang sis, Does it wait lang sis. mean na nag-escape kayo Sis sa Job Jenny. 7? So yan, maganda tanong yan. Ganito, wag nating gamitin itong objection para magpaliwanag ba. Gusto ko lang doon lang sa nasa saad sa rules. Now, nagtatanong ka na naman bago Sis Genevieve. Gusto ko lang pakiulit nga Sis Genevieve yung tanong mo. Sis Jenny. Dahil we are standing, ito ang premise. Sinabi sa Jobs 8:8 no na we will read the history. Now, if we are not going to interpret it base sa history, does it mean that you are escaping Job 8:8? Sagot? Okay. I am not escaping Job 8:8. Katunayan, wala namang sinasabi sa history na pinabagsak ni Papa C ang Herolite, Vandas at Ostrogoths. Next question.
Next question. That is your private interpretation, Mr. Objection, Jando. moderator. Objection. Proceed, negative. Binalik ko lang yung Oh, wait. sinabi mo kanina na hindi Wait, tayo sister. magbigay ng Objection. private interpretation. Wait lang, sister, ha? So, may counter-objection naman dito. Gusto ko lang magtuloy-tuloy kayo sa question and answer, ha? Brother Jando. Sana, moderator, during cross-examination should be direct question, no side comment. Okay. So, ang side comment dun yung pagkatapos kasi ni Brother Jando sumagot, parang meron kang sis, comment ba doon sa ano. So, mamaya na lang sis kasi magpe-present ka din naman sa rebuttal. So, sis, meron ka bang counter-objection dun or tuloy ka na sa pagtanong? Counter-objection. Proceed. How are we going to extract or understand the meaning that we are trying to understand kung wala kayong posisyon? Okay. This is so not interesting actually. We will end if there is no stand of Catholic. Okay, so merong ano dito. Nagbibigay ng condition si Sister Genevieve na mag-e-end daw pag ganyan pa din yung isa-stand ng kabilang panig na wala pa daw isa-stand. Brother Jando, any reaction mo na doon? Ang reaction ko dito, moderator, hindi comparative debate ito. Hindi ito comparative na kailangan niya ikumpara yung stand niya sa stand ko. Dito comparative. Objection, Mr. Moderator. Ako ay Excuse me. We have no agreement kung comparative or hindi. Kung talagang you are in the truth, you have to be transparent. Bakit So, ganyan ang ugali ninyo? So ganito, Dapat sister. kayong pagalitan talaga kayo. So ganito, Dahil sister, ganito, this is sister. this is not Wait a lang, childish sister. argument. Not a childish argument. So ganito, sister. I think hindi din magbabago Let si your yes be yes and no be no. Oo, ganito, sister. Since nadinig mo naman yung stand ni Brother Jando at talagang doon pa din si Brother Jando na we have wala daw silang Yes, oo. So we will end this one. I will not proceed Okay, thank kung you. wala siyang titindigan. Dahil that is yes, no, that is coming from evil, Mr. Jando. Pagalitan talaga kayo ng Jerusalem Church of God. We will end this one. Thank you, sister. So, ganito mga kapatid, before ko kayo bitawan mga kapatid, gusto ko lang opisyal na sasabihin na ang sinabi ni Sis Genevieve na i-end daw niya yung isang debate dahil doon sa isang kondisyon na gusto niyang mangyari. At nasa inyo mga audience ang hato sa inyo. At gusto ko lang i-end ito na maganda sa moderator's part. Maraming salamat mga kapatid. Siguro mag-uusap sila sa next time. Baka meron pang second nito. Sis Genevieve, maraming salamat. Brother Jando, punto por punto. And Admin Rasha, officially na may-end yung ating debate. Maraming salamat and we're out. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.